Yo, what's up mga idol? Kai Sotto binabalikan po ng NBL Australia para sa nalapit na season. Malaki ba ang chance ang iwanan na ang Japan B-League para sa magandang improvement? And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Patapos na rin kasi ngayon ang season dito nga po sa NBL Australia at ngayon yung oras para maghanap sila ng kanilang mga panibagong player na maglalaro dito sa NBL Australia. At hindi naman lingid sa kanilang kaalaman na maganda yung performance ni Kai Sotto na naipapakita ngayon dito sa Japan B-League sa koponan ng Yokohama B Corsair. Especially yung last 2 games kontra sa Sun and Neo Phoenix, which is si Kai Sotto nagkaroon ng tag 23 points, total of 46 points in 2 games lamang po yan mga kaibigan. At dahil po sa ganyang performance na nai-highlight ni Kai Sotto, etong NBL Australia ay binabalak o tinatarget na muling kunin si Kai Sotto dito sa liga ng NBL. Kung titignan nyo mo mga kaibigan, hindi natin maikakalila na mas mataas naman talaga ang liga ng NBL kung ikukumpara sa Japan B-League. Pero dito sa Japan B-League, very friendly at kahit papaano okay, mas nagagamit na bibigyan ng minuto si Kai Sotto. Dito naman sa NBL Australia, yung dating coach niya na si Coach CJ Bruton ay lagi siyang binabangko, napakababa ng minuto mga kaibigan, kaya hindi nga nakakagawa ng stats na maayos si Kai. Pero kung mabibigyan, kung magkakaroon ng maayos na kontrata with 20 to 30 minutes of playing time si Kai Sotto, siguradong kakagatin po yan ng Wasserman agent ni Kai. Dahil syempre dito sa NBL Australia, mas mataas po yung percentage na ma-scout ng mga NBA. Eto nga po si Kai Sotto, unlike dito sa Japan B-League. Sa Japan B-League kasi mostly mga kaibigan, puro Asian player po naglalaro. Unlike sa NBL Australia, international po yan. Sa lahat po yan mga kaibigan, at mas matatangkad ang mga player, mas malalaki ang katawan, mas mapapalaban ng ating pambato na si Kai Sotto. Pero kung titignan po ninyo mga kaibigan, para sa akin, okay lang mapunta sa NBL Australia si Kai. Pero wag sa koponan ng Adelaide 36ers at wag din dito KC. Ang dami naman team mga kaibigan dito sa NBL Australia at syempre mag-uunahan na lamang sila kay Kai. Ang halaga dito mga kaibigan, magkaroon ng magandang exposure si Kai Sotto. Okay na po yung isang taon na paglaro ni Kai dito sa Japan B-League at talagang titignan nyo po dito sa NBL Australia, 2 years yan mga kaibigan kung sakasakali. Pero ang kinakatakot dito ng mga fans si Kai ay yung magkaroon si Kai ng kontrata pero hindi naman gamitin. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, si Kai Sotto hindi gagamitin, napakalabo yung pagiging sentro niya, pagiging 7-footer niya, napakabihira po na player niyan. Especially dito sa NBL Australia, bibihira po yung sobrang tangkad kagaya ni Kai Sotto. May mga matatangkad din na player pero bano naman at mahihina. Unlike Kai Sotto, napakaganda ng improvement so far, nadagdagan na rin siya ng ilang pounds of muscle. Magigiiba talaga o mangingiba talaga sila kapag naglaro si Kai sa NBL, dahil dati yung Kai Sotto na naglaro dyan sobrang manipis pa ng pangangatawan at konting tapik lang, konting balya lang tumatalsik at naiiwan ng bola. Pero ngayon mga kaibigan, ibang iba na si Kai, talagang may pagmalaki natin na talagang nagbago na yung improvement niya, todo-todo na. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Yung next game po nila kontra sa koponan ng Mikawa, kaya magbigay tayo ng suporta mga kaibigan. Last 7 games na lang po, kahit laglag na sa playoffs ang Yokohama, gabawi na lamang po magandang highlights na lang gagawin ng ating pambato. Patuloy ko kayong i-update, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.